Hello mga bata! Nandiyan na pala kayo! Magandang araw! Kumusta kayo? Welcome sa panibagong episode ng Artist School dito sa DepEd TV. Ako nga pala si Sir Rafi, ang inyong cool na art teacher. Ngayong araw, ang pag-aaral ng sining ay siguradong ma-enjoy natin. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na kayo, itaas ang kamay. Pumalakpak ng 3 beses. Ihanda na ang inyong mga mata at isipan para sa art lesson natin ngayong umaga. Mga bata, alam nyo ba na may iba't ibang kasangkapan at kagamitan na kailangan natin upang makabuo tayo ng isang likhang sining? Mula sa iba't ibang kasangkapan o kagamitan na ito ay maaari na tayong makalikha ng sariling larawan, larawan ng pamilya, tahanan, at paaralan. Ito ay magandang paraan ng pagpapahayag ng iyong sarili. Art kaalaman na! May mga nabibiling kagamitan na karaniwang ginagamit natin sa pagguhit, katulad na lamang ng lapis, krayola, at mga papel na dekulay. Ang lapis ay karaniwang instrumentong ginagamit natin sa pagsusulat at pagguhit. Ang krayola naman ay isang instrumentong ginagamit na pangkulay sa iyong mga iginuhit. Ang mga papel na dekulay naman ay uri ng papel kung saan mayroon itong iba't ibang kulay na maaari nating gamitin pangdisenyo o palamuti sa ating mga likhang sining. Mayroon din naman tayong tinatawag na natural na material na maaaring gamitin natin sa pagguhit, katulad na lamang ng sinamay, balat ng puno, at dahon. Ang sinamay ay makislap na tela na gawa sa abaka na ginagamit sa paggawa ng sombrero, laso, bag, at mga damit. Ang balat ng puno at dahon ay mula sa likas na yaman na matatagpuan lang sa ating paligid. Paano nga ba nagagamit ito sa paglikha ng isang sining? Halika, alamin natin. Guhit galing na! Pagmasdan natin ang nasa larawan. Ito ay mga dahon. Ito rin ay isang likhang sining. May mga kagamitan at kasangkapan ang maaari nating gamitin sa pagguhit nito. Paano nga ba ito nabuo? Ito ay binuo mula sa pinagsamang natural na material at nabibiling kagamitan. Napakasimple lamang nitong gawin mga bata. Maghanda kayo ng isang malinis na papel o bond paper, krayola at dahon. Una ay ipailalim ang dahon sa papel o bond paper. Pagkatapos ay ikuskus natin ang ating pangkulay hanggang sa bumakat ang hugis at detalye ng dahon sa papel. Maging malumanay sa pagkuskus ng pangkulay upang malinaw nating mabuo ang imahe ng dahon. Maaari kayong maging malikhain sa pagbuo nito. Gumamit ng iba't ibang kulay kung nais nyo. Maaari rin kayong magdagdag ng iba pang mga detalye. Jaran! Ayan mga bata, nakalikha tayo ng isang sining na mula sa isang dahon, krayola, at papel. Maiguguhit nyo rin ang inyong tahanan sa pamamagitan ng iba't ibang kasangkapan at kagamitan sa pagguhit. Maghanda lamang kayo ng ruler, lapis, sign pen o marker, color pencil o krayola, at isang malinis na papel o bond paper. Handa ka na ba? Halika at simulan na natin!
Gamit ang ruler at lapis ay gumawa tayo ng iba't ibang linya at hugis na bumubuo sa ating tahanan. Kung ikaw ay sigurado na sa iyong iginuhit, gamitin ang iyong marker o sign pen sa paglalagay ng mga importanteng detalye ng iyong tahanan. Pagkatapos ay burahin ang mga natitirang linya na nakalapis. Simulan na nating kulayan ang ating tahanan. Gamitin natin ang ating mga kagamitan sa pagkukulay, gaya ng Crayola o color pencil. Eto na! Ayan mga bata, nakaguhit tayo ng isang makulay na tahanan gamit ang iba't ibang kasangkapan at kagamitan sa pagguhit. Mga bata, bukod sa karaniwan nating ginagamit sa pagguhit, gaya ng lapis, Crayola, papel na dekulay, ay maaari rin tayong gumamit ng iba pang mga materyales. Gaya ng aking nabanggit kanina, maaari tayong gumamit ng dahon, balat ng kahoy, sinamay, at iba pang mga natural na materyal. Bukod pa rito, ay maaari rin tayong gumamit ng uling at maliliit na buto o binhi ng halaman. Sa susunod nating pagkikita, ay isa sa mga ito ang ating gagamitin upang makagawa muli tayo ng isang magandang obra. Sining galing na! Magbigay kayo ng mga materyales na nakikita niyong ginagamit sa pagguhit ng dalawang bata na nasa larawan. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo upang hanapin ang mga ito. Simulan niyo na mga bata! Ngayon mga bata, ay isa-isahin na natin ang materyales na ginagamit sa pagguhit ng dalawang bata na nasa larawan. Makikita natin na sila ay gumamit ng lapis, buto o binhi, dahon, Crayola, popsicle sticks, at glue. Alam kong nakita nyo rin ang tamang kasagutan. Dahil dyan, ay bibigyan ko kayo ng 5 bituin na tumataginting. Dahil yan sa galing mo sa sining. Sining ni Chikiting! Sa mga batang mahilig mag-drawing o magpinta, sali na sa sining ni Chikiting. Ipa-flash namin dito ang inyong magagandang likhang sining. Ngayon ay alam na natin ang mga kagamitan at kasangkapan na maaari nating gamitin sa pagguhit. Mga bata, hindi naman natin kailangang gumastos ng malaki para makabuo tayo ng isang magandang sining. May mga tinatawag tayong natural na materyales na malaya nating makukuha sa ating paligid. Basta't lagi nating aalagaan at ingatan ang ating likas na yaman.
Mga bata, hindi mahalaga kung ano o magkano ang mga ginamit mong materyales sa iyong likhang sining. Makikita natin ang natural na ganda nito basta't ito'y galing sa iyong puso. Muli, ako ang inyong Sir Rafi na nagpapaalala na ang galing natin sa sining ay ating pagyamanin. Talento mo ay biyaya. Ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Abangan natin ang mga susunod pang leksyon dito sa DepEd TV, kung saan ang pag-aaral ng art ay cool na cool. Art is cool! Hanggang sa susunod na linggo, mga bata! Magandang araw, mga bata! Ako si Ma'am Roma, inyong makakasama sa paglalakbay sa makulay na mundo ng musika. Halina't makimusikantahan na para sa isa na namang masayang musika alaman dito lamang sa DepEd TV. Bago tayo magpatuloy sa ating leksyon, balikan muna natin ang ating mga nakaraang aralin. Aking titingnan kung kayo'y may natutuhan sa ating aralin ng nakaraan. Pag-nilay-nilayan at buksan ang iyong isipan, talakayan ay babalikan. Pag-usapan ng maling aral. Natatandaan niyo pa ba ang mga ito? Ito ay tinatawag na hulwarang ritmo. Ang mga patayong guhit na nagpapahiwatig ng tunog at ang quarter rest na nagpapahiwatig ng pahinga o tigil. Muli, gagamitin natin ang ating mga kamay sa pagpalakpak upang matukoy ang mga hulwarang ritmo. Sa unang bahagi, ako muna ang papalakpak. Sa ikalawang bahagi, sasabayan niyo ako. Handa na ba kayo? Sa unang bilang. Sabayan niyo ako. Sa pangalawang bilang. Ngayon naman, sabayan niyo ako. Sa pangatlong bilang. Ngayon naman, sabayan niyo ulit ako. Oh, nagawa niyo ba, mga bata? Kung nagawa niyo, magaling! Ang sarap talagang tumakbo. Ang sarap magpapawis. Naririnig niyo ba yun, mga bata? Ano kaya yun? Aha! Ito palang puso ko. Napagod na yata sa katatakbo. Alam niyo ba, mga bata, na ang tibok ng puso ang pinakaunang karanasan natin sa beat. Tinatawag itong pulso o sa Ingles ay pulse. Hay! Ang sarap talagang tumakbo! At para mas okay ang ensayo, mag-unat-unat muna tayo. Samahan niyo ako sa pagtalon, kasabay ng pagtaas ng kamay. Handa na ba kayo? Game! Mga
Mga bata, pakiramdaman nyo nga ang inyong mga puso. Maaari nyong ilagay ang inyong mga kamay sa inyong dibdib. Anong nararamdaman nyo? Tama! Mabilis at malakas ang pagtibok nito. Nung hindi pa kayo tumatalo na tumatakbo, ano yung pakiramdam ng inyong puso? Tama! Mahina at mabagal ang pagtibok nito. Mga bata, ganun ang beat. Maaaring malakas o mahina. Maaaring mabagal o mabilis. Basta ang mahalaga, ito ay pantay-pantay. Ganun ang beat. Mahalagang paggalaw-galaw ng ating katawan lalo na sa umaga upang maihanda ang ating puso't isipan. Handa tayo sa ating mga gagawin. Handa tayo sa anumang gawain. Kaya, i-shake-shake-shake na ang inyong mga katawan. Itaas ang kamay at iwagayway! Woo! May ipapakilala nga pala ako sa inyo. Siya si Rafa. Hi po, Ma'am Roma. Hello mga bata. Isa rin siyang grade 1 at mahilig din siyang mag-aral ng music. At sasamahan tayo ni Rafa para gawin ang music lab. O Rafa, handa ka na ba? Gawin na natin! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Musika alaman! Salamat, Rafa! Hanggang sa susunod! Ay! Umuulan! Ayun! May puno! Mga bata, naranasan niyo na bang maligo sa ulan? Narinig niyo na ba ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubong ng inyong mga bahay? Bigkasin ang tunog ng patak ng ulan sa pamamagitan ng pagpalakpak. Tandaan na ang unang kumpas ang mas malakas. Tap, 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 tap. Isa pa. Tap, 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 tap. Ulitin natin. Tap, 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 tap. Magaling! Ang patak ng ulan mga bata ay halimbawa ng beat o tinatawag natin itong pulso. Ang pulso ay maaaring pangkatin ng dalawahan, tatluhan, o apatang sukat. Ngunit sa ngayon, atin munang pag-aaralan ang pagpapangkat sa dalawahang pulso. Ang malakas na pulso sa bawat pangkat ay matatagpuan sa unang kumpas. Para malubos pa ang inyong pagkatuto, pag-aralan natin ang tap-tap ulan. At sa bawat linya nito, sundan at gawin ang sumusunod na kilos. Una ay ang pagtapik sa mesa. Pangalawa ay ang pagmarcha. At pangatlo ay ang pagpalakpak. Tap, 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 tap ay umuulan, pumapatak, pumapatak sa halamanan. Tap, 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 tap ay umuulan, pumapatak, pumapatak sa halamanan. Tap, 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 tap ay umuulan, pumapatak, pumapatak sa halamanan. Isa pang ulit. Tap, 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 tap ay umuulan, pumapatak, pumapatak sa halamanan. Tap, 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 tap ay umuulan, pumapatak, pumapatak sa halamanan. Tap, 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 tap ay umuulan, pumapatak, pumapatak sa halamanan. Ayan mga bata, naniniwala akong nagawa niyo ng mahusay ang ating mga gawain.
Paalala, maaari niyong tawaging si nanay, si tatay, ate, o si kuya, o sino man ang sa inyo'y nagbabantay para magabayan kayo sa iba pa nating aktibidad. Mga bata, marunong ba kayong magmarcha? Sasamahan ulit tayo ni Rafa para subukan ito. Rafa, padyak sa kaliwa, padyak sa kanan. Mga bata, padyak sa kaliwa, padyak sa kanan. Bilisan natin. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Nag-enjoy ba kayo sa pagpadyak? Parang isang sundalo, ano? Panuto. Pangkatin sa dalawahan ang mga sumusunod na pulso. Lagyan ng panandang diin ang malakas na pulso. Kung ang lahat ng bilang ay hinati nyo sa dalawahang pangkat at nilagyan ng panandang diin ang unang pulso, magaling! Tama kayo! Sa dalawahang pangkat ay makikita na nasa unahan ng kumpas ang panandang diin, kung saan ito ang may mas malakas na tunog. Ngayon naman ay bilugan ang letra ng tamang sagot. Sa unang bilang, aling larawan ang may dalawang bilang ng kumpas? Sa pangalawang bilang, anong kumpas ang angkop gamitin sa ritmong ito? A. Dalawahan, B. Tatluhan, C. Apatan. Pangatlong bilang, anong kilos ang angkop sa dalawahang kumpas? A. Lakad, B. Marcha, C. Takbo. Ngayon ay sagutin natin ang mga katanungan. Sa unang bilang, aling larawan ang may dalawang bilang ng kumpas? Kung letrang A ang sagot nyo, magaling! Tama kayo! Sa pangalawang bilang, anong kumpas ang angkop gamitin sa ritmong ito? A. Dalawahan, B. Tatluhan, C. Apatan. Kung letrang A, dalawahan ang sagot nyo, magaling! Tama kayo! Sa ikatlong bilang, anong kilos ang angkop sa dalawahang kumpas? A. Lakad, B. Marcha, C. Takbo. Kung letrang B, marcha ang sagot nyo, very good! Magaling! Natapos na naman ng isang makabuluhang aralin, mga bata. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating ginawang pag-awit at pagsayaw. Muli, ako ang inyong guro na si Ma'am Roma. Huwag magsawang tuklasin, suriin, pagyamanin at isaisip ang ganda ng musika. At lagi niyo akong samahan dito sa Musika Alaman. Dito lang yan sa DepEd TV!